Pakiulit nga yung una mong binanggit na pangalan na nagdi-distribute para sa media. Na-assign po ako sa taga-PR po. Pangalan po si Boss Bernard Peralta. Bernard Peralta. PR daw. And then, sino pa? Ayun po yung boss ko po. Yung mga nabibigyan po, yung mga taga-media. Hindi, yung anchor na binanggit mo. Arnold Clavio po. Yung, Arnold Clavio raw, ha? Malinaw, ha? Mga kababayan, nagbabalik ho tayo ngayon. Wala na po tayong intro. Makikita nyo po dito sa video na to yung ebidensya ng mga bilyong-bilyong pera na nakalatag sa mesa na parang stock lang ng pang-shopping nito mga buhay na to. Ito pa po, may sinabi po ang isa sa mga testigo na may binabayaran hindi umanong news anchor. Naku po mga kababayan, totoo kaya ito? Kung totoo man ito mga kababayan, baka kaya binabayaran para tumahimik ang media, 'di ba? Hindi natin alam mga kababayan, sinabi lang ng isa sa mga testigo. Panoorin po natin ito mga kababayan. Bago ang lahat, isang like at subscribe, malaking tulong na ho yan sa ating channel. Panoorin muna po natin itong mensahe ni Senador Marcoleta. G! Narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Yeah. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, Yeah. ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga. Tama. Ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Anong dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa sa tulong po ng Panginoon Diyos
magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Ako po mga kabayan, narinig niyo po ang sinabi ni Senador Dante Marcoleta dito na anytime pwede pong ihain ang warrant of arrest dito. Pumasok na naman si John Vic Remulla sa loob ng Senado at para arestuhin itong magiting nating senador na si Senador Rodante Marcoleta dahil ito po ay isa sa mga hindi sumusuko para matukoy kung sino ang nasa likod ng maanumalyang flood control project. Mabuhay ka, Sen. Rodante Marcoleta. Palakpakan po natin siya. Yan. Ito po yung bunga ng pagtatakip sa katotohanan ng administrasyong bangag. Kinukulong po nila o ginagawan ng paraan para makulong itong mga hindi pumanig sa kanila. Ayan po, si Senador Dante Marcoleta, gaya po niya. At kagaya ni Senador Jinggoy Estrada na nakakulong kasalukuyan ngayon. Pagdasal po natin ng mga senador na ito na ginigipit dahil lumalaban para sa katotohanan. Mabuhay ka, Senator Dante Marcoleta. Ito po mga kabayan, ito naman po ang panoorin natin. Itong isa sa ebidensya ng mga testigo patungkol sa manumalyang flood control project. Panoorin po natin ito mga kabayan. Pareho ba yan nung kanina? Pareho nung kanina? Yes, sir. Parehas lang yan, sir. Okay. Ito. Sinong maaari magkwento tungkol dito? Ako, sir. Okay. Tayo ka para marinig kanila. Bali, ako po yung kumuha ng video niyan, sir. Sa bahay po ni... Ano lang yung mic yan. Sa bahay po ni dating Speaker Martin Romualdez po, sir. Bali, kasama ko po dyan, sir, si John Paul Estrada at saka yung mga kasama kong security. Pero yung iba, sir, wala dito. Yung iba nandito. Yan po mga kabayan. Sa loob po yan ng bahay ni Tambalos Romualdez. Ang dami pong maleta nakikita nyo po sa video. Di po natin alam pero mayroong medium, may small at may large. O baka mamaya may extra large dyan. Paawat ka naman Paawat ka, Tambalos. Napaka walang hiya na talaga nitong taong ito. Ito pong mga maletang yan sobrang sobra ang laman na pera. Meron pong sa large, meron daw pong 50 to 70 million na laman. Pero yung wala, babanggitin ko po. Bali, kasama ko dyan si Lubin Badilla, Marlon Sherwintan, at saka si Mario Sumait. At saka yung isang driver namin, si Ranji Paga. Anuhin lang natin, klaro natin bahay ni... Dating speaker, sir, si Martin Romualdez po. Saan parte ng bahayan? Number 42, McKinley, North Forbes Park, sir. Okay. Sino yung nakaasul? Si John Paul Estrada, sir. Sino naman yung nakaitim? Bale, yung pagdating namin dyan, sir, yung kalbo, sir, yung nakaitim, nandyan na po sir, nag-antay sa bahay ni dating speaker. Kalbo daw. Sa makatuwid, yung nakaitim, tao mismo ni speaker. Yes, sir. Ilan ang delivery nyo na yan, na maleta? Pinaka mababa po yung 20, sir. Pero yung iba, sir, nasa labas pa po, hindi pa po napasok.
Yung nakuhanan ko po, yun lang po yung nandyan. Oh, nakita nyo po mga kabayan. Madami na po yung maletang yun na nakahilera. Pero sabi po nitong isang testigo na to na kabilang sa Brave 18, meron pa daw po sa labas. Ilan kaya yun, di ba? Baka mamaya kasing rami din ng nakuhanan niya sa video, di ba? Hilera po, ang dami po nun. Paano pa kaya yun nasa labas na hindi pa po napapasok, di ba mga kababayan? Napakawalang hiya talaga nitong magnanakaw na to. Ilang beses kayo mag-deliver ng ganyan? Bale, nung time ko po, sir, isang beses lang po. Pero di ba may group chat kayo? Yes, Yung sir. speaker, ilang beses nagdi-deliver ng ganyan? Bale, sa isang linggo, sir, 3 beses or 4. Tapos ganyan na lang ang bilangan. Opo, sir. May nagre-receive. Mayroon po, sir, yung naka-item, sir, yung kalbo na yan, sir. Ibig sabihin, yung natanggap niya, paano malalaman? Bale, yung naka-item, sir, at saka yung si Paul, sila na po usap, sir. Etong nakaitim at si Jan. Opo, sir. Sino pang kasama dito? Bale, may pinirmahan po yan, sir, nung naka-item, sir, si, yung kausap ni Paul, John Paul, may receiving copy. Ito ho yung isang example ng video na napakahalaga. At nangyayari daw ho to 3 beses ang linggo. So, siguro, Sarge, kayo na magkwento. Go ahead. Sino yung dalawa? Nakasama dito. So, bali po ang nangyari dyan, sir. From Horizon Homes, sa unit ni Boss Aldi, Unit 56 CD, ibababa po namin papuntang basement 3. Then, isasakay po namin sa mga sasakyan. Then, saka po namin i-deliver. Yun po yung kalakaran po, sir. Nung una po yan, ang malimit po na pinagbababaan po ay doon po sa lobby. Pero sa dami ng mga tao na nakakakita, so nagpasya po sila na ilipat po sa basement 3 ng Horizon Homes. At doon po inaakyat at binababa ang mga maleta na nanggagaling sa kaban ng bayan. Yan po yung kalakaran po na ginagawa po namin. Yan po yung trabaho namin. Sila na po ang mismong nagsabi na mali-maleta na galing sa kaban ng bayan. Grabe talaga tong pagnanakaw nitong mga korap na opisyal na to, lalo na tong si Tambalos o Romualdez na to. Napakawalang hiya at napaka gahaman sa pera. Sarge. Assalamualaikum. Ako po isa po dyan sa nag-deliver po. Sa backup po kami sa Hilux. Bali yung entrance ni dating speaker sa 42 McKinley, ngayon po ay sirado na. Kung napapansin nyo, kung dadaan kayo doon, wala na. Puro tanim na lang. Pagpasok sa entrance, may guard. Pagpasok ganyan, may parang rotonda. Pagpasok sa rotonda, pag drop namin, yan na yung papasok. Yun lang po yung karanasan ko po dyan sa deliver po. Salam. Thank you. May gusto pa bang idagdag? Next tayo. Ito yung tao. Kilala niyo yung pangalan? Sarge? Nare-recall ninyo? Hindi po, sir. Hindi ko po nakuha yung pangalan, sir. Pero pag nakita mo siya, ma-identify mo. Yes, sir. Tao siya ni speaker. Yes, sir. Hindi siya military. Hindi po, sir. Civilian. Ano tong picture na to? Kanino to? Ako po nung kumuha yan, sir, sa Horizon po, sir, sa Shangri-La, sa basement 3 po. Yun po yung picture na yan, sir, na malita. Yun po yung nasa video na po yun. Magkakasama sila. Okay. Maraming nagtatanong sa social media at minsan may accusation pa na
paano nyo nalaman na pera ang laman ng maleta? No? Ang sabi nila, baka iba ang laman yan. Ayan. Maleta lang ang nakita nyo, hindi Yan. nyo naman nakita yung laman. Yan. Pwede bang sagutin nyo yung ganong mga criticism? Yan po, makinig po kayo. Sir, para masagot po yung tanong na yan, doon pa lang sa taas, sir, sasabihan ka na ng executive assistant na ingatan yung maleta na yan dahil basura ang laman. So doon pa lang, sir, yung tinatawag na namin na basura ay pera. At saka minsan po, nakikita rin po namin na nagbibilang po sila. Madagdag ko lang din, Yo. sir. Hindi naman siguro kailangan ng security at saka bulletproof na mga sasakyan kung Yun. Tama. sa yote siguro laman ng maleta. Tama. Pero dahil sa pera Mangga. po, Sabi nga ni Terry doon, mangga. kailangan po ng maraming security at saka bulletproof na sasakyan. Oh. Okay, doon sa mga affidavit nyo, maging kay Sergeant Gotesa, kinikwento niya yung sa Valle Verde. Pwede bang ikwento niyo yung buong proseso ng delivery para lang malinaw? Yung nakakaalam nung nagiging buong proseso ng delivery, paano ba yung unang bilangan? Sige, go ahead. Ako sir, nakasaksi ako isang beses. Kasama ko si Mark at saka dalawang security. Ngayon, si Mark lang nag-iisa. Sabi ko, Mark, ikaw lang mag-isa. Tulungan na kita magbilang. Mga ano lang yun sir, mga 8 malita. Tapos, dun sa loob ng Valle Verde, pumasok ako, tinulungan ko siya ng pagbilang. Madali lang pagbilang sir, yung 1M, naka-lastigo siya, nakatali. Yung pagbilang siya, by 1M. Sa isang malita, sir, mga 40 to 50 ang ilalagay. Yeah. Okay. So, sa Valle Verde, ang umpisa, Yes, sir. Kapag may delivery doon sa Valle Verde, bibilangin muna ng mag-receive sila ni Mark Tiksay o kaya si John Paul Estrada. Pagkatapos noon, dadalhin sa Horizon Homes. Yakyat doon sa 56 sa condo unit ni boss. Pagkatapos noon, mga ilang araw, bababa naman, i-deliver. okay. Sige, go ahead. So, maliban doon sa, sir, from Valle Verde, mayroon din po, sir, minsan nang gagaling sa mga bangko. Like, BDO, Land Bank, at saka PBCom, sir. So, from sa mga bangko na yan, minsan, from bangko, dinadala sa opisina ng Sunwest Incorporated, dyan sa may Tech-Type building. Then, meron din po nangyayari, from bangko, dinadala po mismo doon sa Horizon Homes, sa unit nila Boss Saldico. So, ang ibig niyo sabihin, merong nagdadala ng pera sa Valle Verde. Tama? Yes, sir. Sino yung mga yun? May nare-recall ba kayo o may nagdadala lang? Ayan po yung sinasabi nating nakastock na parang pang shopping lang na nakalatag sa lamesa. Ayan. Yan po yung sinasabi natin. Ang naalala ko, sir, yung natandaan ko yung... Hindi kailangan may pangalan. Kasi nung naalala ko, Dami, yung oh. binanggit ni Dami, Orly, oh. sabi niya si Congressman Eric Yap, nakita niya. Isa lang naman yung nabanggit niya. Yung iba hindi daw niya kilala. Pero sabi niya, doon daw ang bagsakan ng pera. Totoo po yan, sir. Doon po yung pinaka-hub delivery point doon sa 28 Dragonfly Corner Ladybug sa Valle Verde 6 sa bahay ni Boss Saldi. Sarge. Sir, yan tandaan ko yung nag-deliver dun sa Valle Verde po. Yung si Congressman Garjola po. Pero hindi siya nag-deliver, yung mga tao na lang po. Nag-deliver ng pera. Paano mo nalaman kay Kong Garjola? Kasi po, dati ako nakatrabaho doon, nakilala ko yung driver, tapos yung nag-deliver po doon. So okay, magmula Valle Verde, dadalhin sa Horizon. Binanggit mo bangko.
Bangko. Yes, sir. Magkano yung mga withdrawal na yan? Minsan, sir, nag-withdraw kami ng meron minsan 2 maleta, 4 na maleta, 5 maleta, ganun po, sir. Tapos ka na? Then, from there, from Horizon, deliver sa mga lugar. Tama? Yes, sir. Doon sa mga Horizon, mula sa bahay ni Saldico, kanino yung pinakamalaking delivery? Kay, sir, dating speaker, siguro, sir, sa 90%, sir, ng mga delivery, sa kanya po yun. Hello, sir. Sir, na-experience ko din dito sa nag-pick up kami ng pera sa Land Bank, Pasig City Hall. Nag-pick up po kami diyan ng 25 malita, puro large. Nag-antay pa nga kami ng diyan, mahigit 2 oras. Inantay namin yung 2 armored car. Noong Marso 28, 2025, ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung AA ni Boss, tapos si Bernard Toby, saka si Master Lupian. Sinabi ko pa nga sa kanila na baka ma-flat tayo kasi parang bibigay na yung gulong. At 25 malita pinagkasya namin sa van na hawak ko. Ang plate number noon, NHN 8729. Dinala namin sa bahay ni Boss sa Valle Verde. Yun lang po. Singit lang po ako ha, dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO, pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno Nako po. para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Hindi lang po active na pulis ang kasama nila dito. Meron din po palang LTO na meron din po palang galamay. Itong si Bangag sa LTO para burahin yung yung mga ginamit nilang sasakyan pang transfer ng mga mali-malitang pera. Balang araw ay mananagot din siya. May araw ka din. Okay? May araw ka din, ha? So, balik natin doon sa picture, no? Yung kanina, ayan. Ano to? Dami, ah. Paki-describe kahit sino. Yan po yung isang bahagi po ng pagbibilang po ng pera, sir, sa office po ng SunWest Corporation po. Saan tong office na to? Sa Tectite po, sa may Ortigas. Hindi to Valle Verde. Hindi po, sir. Hindi. Next. Saan to? Doon din po yan, sa office din po yan, sir. Ang dami, mga babayan. Meron ba kayong money counter o ganyan na lang ang bilangan? May counting machine po yan, sir. Marami po yan, sir. Hindi lang nahagip sa kwan. Pero minsan, sir, Marami pa daw po yan, mga kababayan. Bali parang nakakrap lang itong ebidensya nila pero siguro bitin itong table na pinaglalagyan nitong mga mali-malitang ito, mga kababayan. kuwang kasi niyan, sir. Pero po yung bilang, sir. Eto, tanong lang, may mga oras ba na nababawasan yung pera sa pag-deliver sa inyo? Pag-deliver ninyo? May magre-reklamo kay Mark o kay Paul. Kulang. Meron, sir, nagre-reklamo yung kay Kong Romualdez po na minsan kulang po yung delivery. Nakukulangan pa daw po siya doon, mga kababayan. Nakukulangan pa daw po siya sa mga large na maleta
na may lamang 50 to 70 million. Diba? Ganun po kawalang hiya. Itong mukha nitong tambaluslus na to. Diba? Makukulangan ka ba doon? Ha? Makukulangan ka ba doon? Kapal na mukha mo naman. Magkano daw kulang? Hindi ko lang kung magkano, sir. Million din nawawala, sir. Isang beses lang nangyari yun? Hindi lang isang beses, sir. Bawat delivery po kulang. Pero sir, di kami kumuha nun, ha? Oo nga, oo nga. nagbibilang, sir. Oo nga. Paldo sana kami ngayon, sir. Ayan, Santo. Take-tight office din yan, sir. Take-tight pa rin. Yes, sir. Yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa take-tight, dinadala sa Horizon Homes, sir, at saka dinideliver sa iba't ibang official na mga gobyerno, sir. Next. Sir, yan sa building ni Senator Soto. Ayun. Ito po daw ang building ni Tuta Soto. Ayan. Nahuli ka din. Huli ka, Balbon. Bali, siguro wala na po tayong maraming sasabihin. Nakatanggap din po ito ng mali. Diba? Naku po, mga kababayan. Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan si Badilla. Si Loben Badilla. Sino tong kinuna mo ng litrato? Ako yan, sir, nagkuha. Ah, Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na aboard na kami, sir. next. Tore, oh. Ito yung sir. Opo. Kayo ka, Sergeant. Ito rin daw. Pakinggan po natin, mga kasama. Noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20. Teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige. Go ahead. Ito po yung time na yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25, 2025. Inumpisahan na kaming 24. Inumpisahan na po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung Yun. cellphone na nakuha ko. Oo. Tapos Diba? binigyan rin po kami ng 50,000 po para Oo. kapalit po doon sa affidavit na Oo. magpapatunay po na Mm. papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Oo, diba? Bale yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Nya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles doon po sa office niya. Sa Raffles... Makati po. Office ni General Torre o ni Saldico? Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung sekretary niya po. Ako po mga kababayan ha. Nakikita nyo po itong ginagawa ni Torre. Itong best friend to eh. Best friend ni Bangag to eh. Diba? Kinukuha daw po yung cellphone nila dahil yung mga cellphone po nila, diba? Yung cellphone po nila, ayun. Kaya nasave po itong mga ebidensya na ito. Hindi po nila binigay. Pero alam ko po mga kababayan, nagbigay po sila ng cellphone pero hindi mismo yung cellphone na pinang-picture nila dito sa mga ebidensya na ito. Diba? Kaya talagang, ay nako. Po si Annalisa Gaspar po. Sir. Secretary Nino. Ni General Torre po. So nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico. No, sir. Parang ginamit lang yan, sir, na pang-establishment namin na kakausapin kami, sir.
Diyan kayo nag-set ng meeting. Yes, sir. Yung time kasi na yan, sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin sila pa ni dating speaker at saka si Boss Aldi. Yung pala, ginagapang na pala, sir. Kaya akala namin si Boss pang nagpupundo dyan para ma-hold the line kami, sir. Para hindi kayo lumabas. Opo. Sino-sino itong mga nandito? Yung dito po, yung naka-gray po, kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired Army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po, yung ulo po, si Tap Uluntante po. Kasama rin dyan po. Actually, sir, marami kami dyan. Mga 15 kami, sir, na pinapirma po ng NDA po. Non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po. So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa. Individual. Individual yun, sir. Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama? Opo, sir, tama. Tama po, sir. Tama. Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan? Yan yung time na inaamon niya si, sir, baste ng boxing. Kaya ganyan ang posing nyo. Yes, sir. Next. Kami po yan. Kita, Nagpa-picture po siya sa akin. Napaka-pogi. Napaka-pogi nito si Tori. So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Di ba? Napapirma. Ang ginawa kasi namin nun, sir, nag-usap kami ng 15. Hindi kami pumirma nung time na yan, sir. Ang ginawa nila, sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami, sir. Napapirma. Yes, sir. Ano pa ang pinangako sa inyo dyan? Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos, yun po. Kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga hindi na po kami lalabas. Hindi, mabuti. Katunayan nga, sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon. Mga 28 mga tropa na nandun ngayon, sir. May 28 kayong kasama nandun sa agency ngayon. Opo, sir. Wala namang pananakot. Yun, kasama. Hindi naman masabing pananakot siguro, sir, kasi parang doon na pinangakuan ng trabaho saka hindi na magsalita. Ganun, sir. Sarge, go ahead. So baka mga kababayan, baka Sir, baka dahil yung iba na nasa agency hindi lang dapat ito 18 na mga ex-marines, dapat marami ito. Kaso sabi niya po nasa 20 plus itong mga nasa agency. Baka ayun nga sinabi para hindi na magsalita. karagdagan po doon, sir, sa binanggit po ni Sarge Baupan, sir, regarding doon sa cellphone. Bali, ang nangyari po niyan, sir, nagkaroon po dyan, sir, ng majority na pilian ng cellphone. Ito po yung isa, sir. Yung kay Sarge Baupan po, sir, ay iPhone 16. Ito naman po yung isa, sir, is Samsung Good din, iPhone S25 16. FE. iPhone 16, ha? Nung niresearch ko po ito, sir, nilaunch po dito sa Pilipinas, sir, ng September. Tapos binigay po ito, sir, tama po si Sarge Baupan, sir, na naging by batch po yung pagbibigay nito plus 50,000 na disturbance fee. So, ang binigay ko po doon sa kanila, sir, ay yung hindi yung luma, kundi yung bago kong binili, sir, na cellphone. Yung, Kaya napalitan po ng yung sa kanila. Yun, good yung ginawa nyo dyan, ha? Good. Yan po yung sinasabi natin na binigay po nila, yung lumang cellphone nila, hindi yung cellphone na nandun po lahat ng mga picture at video na ebidensya.
Tapos po doon sila sa Elite, sir. Sa pagkakaalam ko po, sir, 29 po sir yung nandun. Bali, nakapasok po kami doon ni Sir Sinesa, sir, nung December 19 until hanggang March 15, sir. Andun pa po sir yung iba, sir, na mga kasama namin. So tingin nyo kung ipapatawag yung mga kasama ninyo, mapapatotohanan lahat ng sinasabi nyo ngayon? Yes, sir. Basta may pasumpi na, sir. Sarge. May tumawag po sa akin, sir, yung kabats ko na dating pinasok ko, sir, sa Elite. Tumagal po siya, sir, doon ng mga 1 week lang ata, sir. Nung nag-video call po kami, nung nag-video chat, sir, nabanggit niya sa akin, sir, na sabi niya, Meg, yung Elite wala na doon sa dating place dyan, sir, sa may Guadalupe. Di tinanong ko siya, sir, sabi ko, may alam ka ba, Meg, doon sa kung saan sila lumipat? Sabi niya, pagkaalam niya, sir, dito daw po sa may bagong kapitolyo ng Pasig, sir, lumipat yung Elite, sir. Okay. Meron pa ba? Balikan ko lang ha. Pakiulit nga yung dun sa Land Bank at saka BDO para lang ma-record natin yung mga withdrawal kasi importante ho yun. Magagamit later on ng as part of evidence. Okay, go ahead, Sarge. Yes, sir. Totoo po yan. Saan Land Bank to? Sa, sir, sa may DepEd. Diyan sa may Dito lang. San Miguel Avenue, sir. Then, Pasig. Yes, sir, Pasig. Then yung BDO, sir, diyan sa may Alpaland Building, diyan sa BGC. Malapit po sa St. Luke's. Okay. Then yung PBCom, sir, diyan po sa may Meralco, San Miguel Avenue, sir, yung PBCom. Yung Land Bank, sir, sa Meralco Avenue. Minimum na withdrawal dito, isa, dalawang maleta. Dalawa, sir, ang pinaka, dyan, sir, dalawang maleta. Pinakababa. Yes, sir. Pag pumunta kayo doon, nakukuha nyo na yung perang buo o paano? Sa experience ko, sir, na nung pumunta kami, sir, dyan sa Land Bank, papasok kami doon, sir, sa pick up na lang, sir. Bali, pumapasok kami doon mismo, sir, sa loob ng DepEd. Then, doon mismo sa likod ng Land Bank, sir. Doon, sir, nilalabas yung pera. Meron din po, sir, doon mismo, sir, sa harap. Pag nilabas, nakabaleta na o paano? Nakamaleta na po yun, sir. Minamaleta ng Land Bank? Oo, sir. At saka yung dalawang babae, sir, kasama sila, sir, sa pagbibilang, eh. Si Kate Villarreal at saka si Mayan de la Cruz. Etong dalawang babae na kanina? Yes, sir. Yan ang malimit, sir, na kasama namin pagka nag-withdraw sa mga bangko, sir. Minsan, sir, may nangyari na ihatid namin sila doon sa mga bangko. May dala na kami, sir, na maleta. Then, tatawagan na lang kami, sir, pagka pipick upin na. Ganon, sir, yung kalakaran, sir. Sarge? Yes, sir. Yes, sir. Na-experience ko po yan tatlong beses po sa PBCom po, San Miguel Avenue, dito po sa may Pasig. Nakapag-withdraw po kami ng dalawang maleta. Kasama ko po si Master Sergeant Lupian at saka yung dalawang staff ni dating Congressman Saldico, si Kate Villarreal at saka si Mayan de la Cruz. Bali, pumasok po kami doon. Ako yung driver noon. Pumasok sila, dalawang empty na maleta na medium. Nag-withdraw po sila doon sa PBCom dito sa San Miguel Avenue. Paglabas po, puno na yung pera. Puno na yung maleta? Yung maleta ng pera. So ito, dala nyo na yung maleta? Dala namin yung maleta, sir, empty yun. Yung sinasabi kasi ni Sarge, dumarating kayo, may maleta na rin, kasama na. Tama ba? Pangalawa, sir. Pag pumunta kayong Land Bank mo, paglabas ninyo, ay pag-withdraw ninyo, may maleta, o may dala kayong walang laman? May dala kami, sir, na walang laman, sir. Then paglabas, puno na. dala na namin, sir, yung maleta na may lamang pera. Ang lahat ng loading sa likod ng bangko. O at least may secret Sa likod, sir, ng bangko. Kasi hindi pwede dun sa San Miguel Avenue dun sa harapan mismo. Harapan. Okay. Tapos na-experience ko rin sa, sir,
sa may land bank, malapit dito sa DepEd mismo ng Meralco Avenue. Oh, dyan. 2 maleta rin yun, sir. Isang large, isang medium. Kasama ko rin si May Ann de la Cruz tsaka Kate Villarreal. Yan, na-experience ko na mag-withdraw ng mali-maletang pera. So, base sa mga testimonial ninyo, so iisa na patunayan natin na ang opisina ni Congressman Saldico, receiving at distribution. Receiving ng mga kaparte doon sa mga flood control projects, whatever man yon. Ibig sabihin, pagpasok, record. Paglabas, record. Sino may hawak ng ledger? Sa totoo pa lang, sir, may logbook po yan eh. Ang Yes. mahamak po ng logbook, sir, si Mark Tiksay. Si Mark Tiksay po. Tiksay, Pati yung siya mga receiving copy po. siya may receiving copy. Yes po. So, ang opisina nyo ba may CCTV? Audio-video ba yon? Sa opisina, sir, dyan sa TechTide, mayroon po. Then doon sa bahay po ni Boss Aldi, mayroon pong CCTV doon. At saka sa Horizon, sir, sa Horizon Building, from lobby to basement, elevators, meron pong mga CCTV dyan, sir. Makikita nyo po yan, sir, pagka talagang i-request nyo po ng CCTV na yan. So, ibig sabihin, lahat ng deliveries ninyo, may mga nakakuha ng CCTV. Yes, sir. Even it is public place or even it is a private place. And then, proof of deliveries ninyo, pipicturean ninyo, at isesend nyo sa boss nyo, item is delivered. Tama? Yes, sir. Sinesend po sa group chat namin po. So kaya may mga kuha kayo sa mga cellphone ninyo dahil yan ay proof of deliveries na i-report ninyo doon sa opisina o kay Congressman Saldico. Yes, sir. Yan yung talagang yan po reporting po namin, sir. So, kung magkakaroon ng tunay na investigasyon, makikita. Tama? Tama po. So, ito yung kinatatakutan nila. Nani? Okay, balikan natin yung naunang nag-testify kanina tungkol kay Erwin Tulfo. Gusto kasi niya na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. So, pag-usapan natin si Erwin. Pero maliban dyan, merong bagong pangalan na nabanggit ngayon, no? Si Jude. Si Cheese. Hey Jude. Si Judas. Si Kiko. Si George Garcia. Meron pa bang bagong pangalan na hindi nababanggit na alam ninyo? Marami dito, updated, marami. Okay, sige. So mamaya, siguraduhin lang natin, mabanggit natin kasi yung pagkakataon, baka hindi na tayo makaulit. No? Tapusin muna natin si Erwin. Si Erwin, sabi nung unang testimony, nakatanggap ng delivery, unang delivery, 2 maleta. Pagkatapos, 4 na maleta. Ito bang kinikwento mo, yun na yun? Sir, O iba pa? sir, yung sa akin po, sir, iba pa po yun, sir. Iba pa? Okay, Yes po, sir. sige. Kailan nangyari yan sinasabi mo? During po ito, sir, ng before senator election, sir. Senador na siya, hindi pa? Hindi pa, sir, hindi pa, sir. Congressman pa lang siya? Yes po, sir. Bago mag-eleksyon o during the time na kasagsagan na? Sir, bago po mag-election, sir. Bago mag-eleksyon? Yes okay. po, sir. Matandaan mo gaano katagal bago mag-eleksyon? Hindi ko na po matandaan, sir. Hindi mo matandaan. Okay, it's okay. Saan ulit nangyari yan? Doon po yan, sir, nangyari, sir, sa Marius Restaurant, sir, sa Tomas Morato, Timog QC, sir. Tomas Morato, bahay niya, opisina niya? Sir, isa po itong, sir, restaurant, sir. Restaurant? Yes po, sir. Okay. Ano pangalan ng restaurant? Marius po, sir, Marius. Sa Marios. Yes Okay. po, sir. Sige. Sino yung mga nandun sa Marios na matandaan mo?
kasama niya, for example, kasama mo, sino-sino yung mga nandun? During ano yan, sir, bali dalawa po kami, sir, na advance team. Kasama ko po dyan, sir, si Elmer Gagukas, na isa pong security aid din po ni former Congressman Saldico, sir. Ano ang dineliver nyo kay Erwin? Yun po, sir, yung pagdating po siya ng tropa niyan, sir, doon po yan siya nakasakay doon sa sasakyan ni Henry Robina, yung Eco Alpha Gold 462, sir, na yung armored car, sir. Bali, sir, doon po naganap yung transaksyon niya, sir, doon sa parking sa labas po ng establishment, sir. Ilang maleta? Dalawang medium, Dalawang medium size? yes po, sir, yes po, sir. Okay, yun lang ba yung time na nag-deliver ka ng maleta kay Erwin Tulfo? Yun lang po, sir. Yun lang. Yes po, sir. Singit ko lang, Nag-deliver ka rin ba sa bahay ni Erwin Tulfo? Yung iba pong kasama ko ata, sir. Hindi, na-testify na dati yung dalawa at tsaka anim sa bahay. Sige, please. Magandang hapon po, sir, sa lahat na nandito. Ako po yung nag-deliver sa bahay po ni Congressman Erwin Tulfo na ngayon po ay senador na. Saan? Saang address? Dito po sa may Green Hills. Dito lang po, sa kabila lang po. East Green Hills. Yes. Okay. Ito yung nagkaroon ng kontrobersyal kalaban ng Homeowners Association, tama? Yes, sir. At dagdag ko lang, sir. Dito po sa Green Hills, hindi ka po dyan makakapasok kung walang mag-ano doon sa loob. Mag-a-approve. Okay. Jen, follow up ko lang, kung bakit sa Marios nag-deliver, kasi congressman pa lang si Erwin Tulfo doon sa ACT-CIS. Ang opisina ng ACT-CIS nasa Timog lang. Kaya ang lapit lang doon sa Marios Restaurant. Okay. Yung Marios nasa Tomas Morato, yung opisina nila nasa Timog, malapit dun sa Circle. So, andito lang yung Marios, kaya ganon. Okay. Alam mo ba, kung alam mo, medium size, estimate, mga magkano laman ng maleta na yon? Sir, yung medium size po, sir, ay estimated po yun, sir, ng 40 to 50 million, sir, ang isa po, sir. 40 to 50 million. Okay. Yes po, sir. Puntahan natin si George Garcia. Hindi ko po kamag-anak yun, ha? Si George Garcia, kaya ako interested, kasi nung pinailan ko ng disqualification si Erwin Tulfo, dahil hindi natural born Pilipino yan, dinismiss ni George Garcia yung kaso on technicality. And sabi niya, hindi ka nag-attach ng COC. Anyway, hindi yun ang kaso. Anong dineliver mo kay George Garcia? Sir, yung dala po namin nun, sir, isang hand carry bag po, sir, na kulay itim. Isang hand carry na kulay itim? Yes po, sir. Hand carry bag, sir, na kulay itim po. Mga magkano laman nun? Ang nabanggit po sa akin, sir, ni Mark Tiksay, sir, 10 million, sir, yun, sir, yung laman, sir. 10 million? Yes po, sir. Yun lang ba ang time na nag-deliver ka kay George Garcia? Yun lang po, sir. One time? One time lang po, sir. 10 million dun sa parang bag? Yes po, sir. Saan nangyari ito? Diyan po, sir, sa may Dasyang Tower, sir, sa may along Peria Street, corner De La Rosa, sir, sa Makati, sir. Sa Makati? Yes po, sir. Kung matandaan mo, sino kasama niya? Kung kilala mo? Yung driver niya po ata yun, sir, yung nag-receive ng hand carry bag, sir. Okay. Pero sigurado ka si George Garcia yon. Yes po, sir. Yes po, sir. Bakit mo alam na si George Garcia yon? Sir, kilala ko po siya sa mukha, sir. Kilala mo sa mukha? Yes po, sir. Okay. Alright. Maraming salamat. Thank you, Attorney. So, may tanong lang ako, no? Sa inyong lahat, sino ang nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez? Lahat.
ipasa nyo yung mic ha. Sa delivery ng pera, hindi ibig sabihin kay Martin. Sa delivery ng pera, ilang beses. Sabi nyo, sa secretary, meron. Tama? Yan. Tama? Congressman, senador. Tama? Oh, sige, pasahan ng mic. Ilang beses ka nag-deliver ng pera? Total. Ayan. Yes, magandang hapon po. Bali, ako na-witness ko yung pagdi-deliver ng pera doon sa Aguado, sir. Hindi lang kay speaker, sa lahat. Sa lahat-lahat. Bali, may pinapaano silang mga media. Sa media personality kasi ako na-assign. So, nangyayari dyan, nagbabudget yan sa speaker para sa mga media through Congressman Saldico. Then, mangyayari, may nabanggit ako nakaraan during Senate Blue Ribbon hearing, sir. Yung si... Teka, ano yung nakita ha? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka? Yes, sir. Pag may mga lakad, sir. Hindi. Sa normal, kasama yung kay speaker, kasama senador, kasama yung sinasabi mong sinasamahan mo almost every day. Yes, sir. Almost every day, sir. Okay. Sige, tuloy. Bali, ito dahil na-open naman to, sa mga media personality, dadagdag ko doon si Ramon Tulfo. Ramon Saan? Tulfo. Sa Pro 87, Scout Gandia sa Prolog QC. Marios, Tomas Morato, Marios, Scout Gandia, number 87, Prolog, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya, yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey de Guzman. Kaya pala si Ramon Tulfo, gano'n na lang mag-react. Ulitin ko po huwag natin pong kantsawan yung na mga media rito kasi sinabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Sila wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, huwag natin po silang bulihin. Oh, Sarge, pasa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa? May dadagdag pa ko, sir. Oh, go. Kaya ko nasabi na na-deliveran ko siya dahil every Thursday, hindi ko makakalimutan yan. Thursday ang meeting ng ng PR. Small size na paper bag ang inaabot palagi sa kanya every meeting. Worth of 2 to 3 million. So, yan ang maalala ko. Meron din akong nadideliveran minsan nga sa Senate eh. Minsan dito sa DWIZ building, City States, sa Shaw Boulevard. Istasyon ko yun Buti na lang, wala na ako ron. Sige, Sarge. Brother Kong Mike, na importante lang, tanungin lang kita. Kayo lahat. Sa mga binanggit niyo, sundan ko yung kay Kong Mike. Nandun na yung hype eh. Nung tinanong ni Kong Mike, may natanggap ba? Ilan ang nag-deliver kay Martin Romualdez? Halos kayo nagtaas ng kamay. Buuin na natin. Nag-agree ba tayo na halos karamihan sa ating nasa legislative branch nakatanggap? Meaning to say, mga congressman at ibang mga senador. Nakatanggap, hindi. Hindi ko marinig. May natanggap o wala? Base sa statement nyo. Meron. Meron, sir. Meron. Sa executive branch, may nakatanggap, wala. Meron. Sa judiciary, may nakatanggap, wala. Wala kayong binanggit sa statement nyo. Sa statement nyo ba, may nabanggit kayo na may na-deliveran kayo sa judiciary? Wala. Okay? Sa COMELEC, nabanggit nyo. Kanina nakikinig ako. May nakadeliver. Sa media, may nakadeliver. Yun, sa media. Isang napakahalagang tanong, may nakatanggap pa sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. PNP and AFP. Ayan. Please, base sa inyong affidavit at saka dun sa mga bagong dumating, may nakatanggap ba sa PNP at AFP?
Kasi may i-establish tayo rito eh. Kailangan may direksyon tayo pagkatapos nito. Naawa na rin kami sa inyo eh. May nakatanggap ba? Paumanhin po ninyo, hindi muna kami magsasalita tungkol sa PNP or AFP. Napaka-sensitive po yan na bagay. No? Paumanhin muna. Maraming salamat, Attorney Levy. So salamat. So na-establish lang natin na yung mga nakatanggap. So nagkakaisa tayo lahat nakatanggap. Sige. Hindi muna sila magsasalita. So salamat, Kong Mike. Thank you. Next, Sarge. Sa delivery, ilang beses ka? Yung sa bahay po ni kung dating speaker po, sa 42, isang beses po. Then sa 14 po, 3 beses po. Then halos araw-araw po yung rotation namin dyan. Then sa sa townhouse and sa Aguado po, lagi-lagi po yan nung time na nakaupo pa po si boss ng appropriation po. Okay, next. Ako po, isang beses lang po, sir, sa bahay ni Martin Speaker Romualdez sa 42 McKinley. Pero sa delivery? 3 times to 4 a week, sir. Yung delivery po. Kung kani-kanino yan? Yes, sir. Okay, thank you. Ako po, sir, sa bahay po ni dating speaker, sa bahay niya po sa number 14, Nara, siguro naka8 beses ako mag-deliver dun, sir. Ako, sir, isang beses sa may Aguado, sa gilid ng Malacanang. Tusan akong magbuhat ng mga paper bag. Papasok. Mga kababayan, nakikita niyo po yung mga mukha nitong mga testigo natin. Sobrang nakakaawa po sila. Tapos ngayon po yung mga opisyal na ayaw malaman ng katotohanan, kakasuhan, sinabi po nila, may nagsabi po na tig 10 bawat isa sa kanila ang magkakaso. Di po natin alam katapos nitong hearing na ito kung maladagdagan pa po yung tig 10 nila. Kaya sobrang nakakaawa po itong mga Brave 18 na to. Kaya pagdasal po natin sila lahat at pagdasal po natin ng Pilipinas para umayos na po itong bansa na atin. Ng bahay doon, sa malaking balite doon. Ako, sir, sa lahat-lahat siguro hindi magbaba sa 30 deliveries po. 30. 1-3-13. Sige, go ahead. Sa akin naman, sir, hindi ko mabilang kasi marami. Kasi nung 2022, kami lang yung security ni Boss Jan. Sa Marines, 7 lang kami. May 2 PNP. So kami yung laging may tasking. Simula 2022 September hanggang December. Yun. Pero ano yun, sir, dumami ng security niya. Kasama pa rin ako sa delivery na 23, 24, 25 hanggang natapos. So makatuwid, nung umpisa, bago siya chairman ng operations, 7 lang kayo. Sa security niya, sir, na Marines, tapos 2 PNP. Kaya nga, so siyam, pinakamarami. Opo. Ngayon, 100 na kayo halos, di ba? Nung ano yan, sir, 2023, nag-hire si boss, lalo nang umupo siya ng APRO. Dahil sa delivery. Security Security at saka delivery. Security na rin, sir. Merong Philippine Coast Guard, PNP, PSPG. Ganun, sir, dumami na. Pati yung Marines, na dumami na rin. Sige, next. Romualdez, nakapag-deliver. Siguro sa isang taon, kulang pa yung 1.2 billion na delivery ko kay Kong Martin Romualdez. Hindi pa kasama yung individual na delivery namin, mga 2 maleta at 3 maleta. George. Sa akin, sir, nakapag-deliver po ako doon kay dating Speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley Road, North Forbes. Ako, sir, nakapag-deliver po kami ng 26 na maleta na puro large kay dating Speaker Romualdez. Doon po sa 14 Nara Street, South Forbes. At saka nakapag-deliver din po ako ng 32 paper bags sa Aguado sa harap ng Gate 4 ng Malacanang.
Bakit 34 paper bags? Ay, sorry sir, 32. 32 paper bag. 32. Kasama ko po si Rene Julian nung nag-deliver po kami. Bakit? Ba't 32? Siguro po may meeting sila. Pamimigay doon sa, approximately 5 to 10 million po yung kada paper bag. Hindi nyo na nakita sinong kausap. Deliver lang kayo. Deliver lang po kami. Bali, marami na po kami nakitang tao doon. Tapos pinalagay ni John Paul Estrada sa, sa gilid. Sinong nakita nyo doon? Actually, maraming tao. Hindi ko na nakilala kasi lumabas na po kami noon, sir. Sige. Sarge. Hello, sir. Ulitin ko lang po yung nasabi na kasi ni Walter Manalansan yung actually yung isang ban kami, 2 ban noon nung pag-deliver kay dating speaker Martin Romualdez. 12 sa akin, sa kanya 14, kaya 26. At kasama ko rin po siya sa pag-deliver ng 32 paper bag doon sa Aguado. Yun din po ang kasi lagi kami magkasama. Yun lang po. Sige, Sarge. Go ahead. Ako sir, mga 10 beses sir sa bahay ni former Speaker Romualdez. 10 beses? Sir, sa span po ng pagtatrabaho ko pa kay Saldi ko po. Isang address lang o yung iba-iba? 42 saka 14 sir. 14. Go ahead, Sarge. Sir, sa akin naman po, 2 piece po yung sir kay former speaker sir sa number 14 Nara Street sa Southport sir. Yung unang deliver ko dun sir ay nasa 30 na maletas. Mostly po doon sir ay puro large. Then yung sumunod po doon sir, yung sunod kong deliver, nasa 7 po yun sir na assorted na po yun sir. Yun lang po. Yung 30, saan nyo diniliver? Doon po yun sir sa number 14 Nara Street, sir, sa Nara South Street. Forbes po. Okay. Thank you. Thank you, Sarge. Magandang hapon po sa inyo mga madam at mga sir. Isa rin po akong kasama na nag-deliver ng mga basura kay dating speaker Martin Romualdez po. Sa akin po sir, 3 beses. At ang bawat delivery, hindi bababa sa 20 malita. Yan lang po. Balikan ko lang, no? Yung maleta na binabanggit natin, mga 50 million laman nun? Halo-halo po yun, sir. May medium, small, medium, saka large. Oh. Hindi, kunyari, katulad nag-deliver, 30. Pwede ba nating sabihin, 50 million bawat isa, average, ang laman? Tama ba? 50 million? Yung, sir, medium. Kaya nga, pero may large ka mo. So, gawin na natin 50 million. Ang isang delivery, 1 billion. Tama? Yes, sir. Yung sa'yo, 30, isang delivery, 1.2 to 1.5 billion. Isang delivery. Galing yun sa Horizon o sa Bali Verde? Horizon, sir. Horizon. Pero nang unang galing yun sa Bali Verde. Yes, sir. Yes, sir. From Bali Verde, dadalhin sa Horizon, and then doon na sa magdideliveran. Sarge? Magandang hapon ulit, sir. Yung experience ko lang po ng 6 na taon na nagtrabaho kay former Congressman Saldico, nakapag-deliver ako ng mahigit siguro mga 15 na pataas pa kasi sa loob ng mag-umpisa noong 2022, doon na yung pagdi-deliver namin ng mga mali-malita doon kay Speaker Martin Romualdez at mga large. Kung maalala nyo, sir, yung may mga nasira pa na zipper dyan, yun din po yun ng mga kasama doon. Then sa sobrang bigat po, tatlong na tao yung maghawak, mag-diskarga doon, papasok sa loob ng bahay niya. Nung mapuno na po yung receiving area doon sa bahay niya, pinalipat po dito sa likod ng area sa bahay niya. Makulong? Makulong. Makulong.
Bubulong. Nabulong ng malita dito sa receiving area. Pinalipat po dito sa likod ng bahay. Ang dami po lang, sir. Bulong, mga wagan, tapos yung mga sikat po noon. 2022 hanggang 2024, sir, maraming malita ng deliver dun sa bahay na sa 42 Makinli Falls. Tapos nung mga panahon yan, sir, 2024, lumipat dito sa 14 Harap. Sa Falls din po. Nakapag-deliver din po ako dyan ng 17 large na malita. Doon po, kasama ko si Martin. Dalawang PSPG na pulis. Tapos po nun, sir, nakapag-deliver din po ako doon sa Guado. 3 times po yun. May 7 malita, may 10. Ganun po yung dinideliver doon. The same time po, nagmi-meeting si Boss Salde, saka si Congressman Martin Romualdez, doon sa bahay na po yun. Then noong 2023 po, nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni Ma'am Estela Kimbo, doon sa Chirapura, at maraming business din po. Yon din po yung isa na pinakamaraming na i-deliver doon sa bahay niya, sir. Tapos noong December 2025 po, nagatid din po ako ng ni Senator Trillanes dito sa Antipolo po sa bahay niya. Ang kasama ko po si Mark Tiksay sa isang security na si Master Sergeant Malati po. Yun po, sir, ang experience ko po. Thank you po. Maraming salamat. Next. Ako naman po, sir, ang experience ko kay Martin Romualdez ay isang beses lang sa may 42 McKinley Street. Yun lang po, sir, ang participation ko sa kay ex-speaker, sir. Then, doon sa may 30 Tamarin, sir, 2 beses po ako nag-deliver doon po, sir. Maraming maleta po, sir, ang dala-dala namin doon. 30 Tamarin. Yes, sir. Yun lang po, sir, ang experience ko bilang driver security. Ilan yung marami? 30, 20? Yung sa first na sasakyan ko, sir, is 20 mahigit eh. 20 to 25 maleta yun. Marami, sir, marami. Unang sasakyan, 25. May ilan pang sasakyan kayo? Bali, 2, sir eh. So, magigit kumulang 40 hanggang 50. 2 beses po, sir, ako nag-deliver doon eh. Yung December 2 at saka December 5, sir. Thank you, Sarge. At saka, minsan, sir, na participation ko rin na nag-deliver doon sa may kay ex-Senator Sonny Trillanes. One time lang din, sir, kasama ko noon si Roberto Albarico, Security, Mark Tiksay, Executive Secretary. Yun lang po, sir. Saan yung delivery kay Senator Trillanes, sabi mo? Yung, saan delivery? Diyan lang, sir, sa may Quezon City. Saan? Sa yung... Number 86 Scout, Odea State, sir. Thank you. Good afternoon po. Ako po si Mario C. Sinisa Jr. Na-hire po ako kay Boss. Diretso po ako na-assign po ako sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag na mga angkor na mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio. Yan. At doon lang po muna at sa affidavit ko na lang po yung ibang Ako po. sample lang po o yun. Marami pa po akong mga nakilalang Pakiulit ka. Teka. Para on record ng mga media, ha? Para on record, tahimik lang muna. Pakiulit nga yung una mong binanggit na pangalan na nagdi-distribute para sa media. Nasend po ako sa taga-PR po.
Pangalan po si Boss Bernard Peralta. Bernard Peralta. PR daw. And then, sino pa? Ayun po yung boss ko po. Yung mga nabibigyan po, yung mga taga-media. Hindi, yung anchor na binanggit mo. Arnold Clavio po yung... Arnold Clavio raw, ha? Malinaw, ha? Ayun. Para malinaw. Kilala Arnold nyo to, mga Clavio. kababayan. yung mga meeting place po nila sa may Prolog, Pius Kitchen, Baro, marami pa pong iba. So, sa tamang panahon, sa iyong affidavit, gagawin mo na lang yung listahan mo para lang malinaw. Di ba? Opo. Okay, Opo. sige. Next, Sarge. Good afternoon. Nakapaghatid po ako ng isang beses kay dating Speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley. 22 na maleta po. Assorted, may small, medium, and large. Year 2023, November 21, 2023. At nakapaghatid po din ako ng isang beses sa Portofino, sa may Las Piñas. Dating senator at dating DPWH, ngayon senador na. Kay Mark Villar. Bale, 7 na maleta medium. 30 to 40 M. Maraming salamat po. Sukran. Sa akin naman po, sir, isang beses lang po, sir. Doon lang po, sir, sa bahay ni Senator Chis Escudero, sir. Kasi yung kalahati kasi, sir, na serbisyo ko, sir, kay Boss Saldico, yun na, sir, yung nagbantay ako sa bahay niya ng maleta, sir. Pwede ba magtanong? Senate media, meron kayong na-deliveran? Media naka-assign sa Senate? Wala? Okay. Nabanggit ba kung kay Tatay Rani? Go ahead, Sarge. Ako maraming beses na po akong nakapag-deliver kay former Martin Romualdez. Pero may isang pangyayari na hindi ko po malimutan. December 18, 2022 po, Sunday. Between 6 to 8 p.m. nag-deliver po kami ng mahigit 20 na malita po. Kasama ko si Sergeant Voluntati, Laruder po. Kasi maalala ko po yung panahon na yon, hinatid po namin si boss sa airport after na magsimba po. Tapos inatasan niya kami na mag-deliver sa number 42 para po kay former speaker po. Hindi ko po malimutan yon. Kasi after ng pag-deliver namin doon, inatasan ulit kami, kasama si Sir Paul, mag-deliver sa isang media sa Rockwell po, sa may furniture shop. Kung sino kang media personality ka, alam mo na yan, dipungal ka. Anong network yun? Anong network lang? Network lang. Wag na yung pangalan, network lang. Wag na po, sir. Mapapakinabangan po. Go ahead, Sarge. Ako naman po, na-experience ko rin mag-deliver kay former Speaker Martin Romualdez sa number 42. Humigit kumulang 20 malita. At isang beses din Number 42, 20 maleta. Yes, sir. Isang beses din na napasama ako doon sa Aguado. Hindi ko matandaan kung ilang malita po yun. Noong September 5, 2024. At minsan din, nakatasan din ako na magkuha ng malita na basura doon sa number 6, Valle Verde 6. Sa kinukuha ko kay Aris Tutel Gangob, yun yung caretaker po doon sa Valle Verde 6. Siya po sa kanya namin kinukuha yung malita from Valle Verde 6 to Horizon. Yun na po. Dito sa mga lahat kayo, no, puro nagdi-deliver, nakapag-deliver. Hindi ba kayo binibigyan ng balato? Wala kayong experience na ang bibigat ng buhat nyo? Sarge, ikaw. Ang bibigat ng buhat nyo, hindi man lang ang lalaki, di ba? Wala nga, sir. Hindi nga namin naranasan kahit pakainin minsan lang, sir. Wala.
O ikaw, Sarge. Sir, experience ko, kasama ko to si Apo, Corpus. Oh. Si John Paul naman yung kasama namin, sir. Doon kami nag-receive banda sa may Ayala. Sa may baba dyan banda, sir. Sa may gasoline station. Ayala. Opo, sir. Ayala ba yun doon? Saan Ngayon, Ayala? Dito sa South? Dito, sir. Sa ano? Makati. Yung may, Makati, sir, Makati. Ngayon, nakita ni Apo na may kabuhayan na binigay. So, biniro niya, makakain, may pangkain na tayo nito. So, binigyan kami sir, tagi-1,000. Sino Pero to? ang binigay, makapal. Sino? Si John Paul Estrada, sir. Si John Paul. Opo, pero may maraming pera na ni-receive niya. Tapos binigyan siya ng sobre. Ang binigay sa amin, tagi-1,000 lang. Sige, 1,000. Sarge, pala. ikaw. Sa amin, sir, yung 2-piece chicken lang. Jollibee. Tapos, sa BGC, sir. Tapos, pauwi na kami. Uwi na kayo. Kanino kayo nag-deliver noon? Yung marami, sir, kay former speaker, sir. Former speaker. Halos Hindi, lagi kasi naman may ganun. nagkwento sa akin sa inyo kay Manny eh. Ito, sir. Ano ba yung nagkwento nun sa akin? Tawa ko ng tawa. Mayroon sir ako, sir. Ano yun? Kay dating DPWH Secretary Yosek Bunuan, sir. 3,000, sir. 3,000? Yes, sir. Sino nabigyan? Ikaw lang? Bali, 3 kami, sir. Si Mark Tiksay, si Brian Lasaga, at saka ako, sir. Ilang maleta deliver nyo? 8 maleta, sir. tapos binigyan kami 3,000, sir, pang for the boys. Yan. Kung Mike, pwede magtanong? Yes. Ayun. Yes. Magandang hapon po sa inyo, no? Po si dating PIDEA agent, Jonathan Morales. Napakaganda nung mga inilalahad ninyo, talagang nakakapagmulat ng mata. At karamihan ngayon sa mga Pilipino ay nakatutok dito sa ginagawa ninyong paglalahad. Sa mga ipinakita ninyo, doon sa mga ikinuwento ninyo, mayroon akong tanong. Sino dito yung may kaugnayan sa delivery ng male-maletang pera sa Diamond Hotel? Kung meron, magtaas ng kamay. Kung wala naman, susunod na tanong. Sino rito ang may kaugnayan sa pagdadala ng mga maletang may lamang pera kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Meron, ha? Kumayan, meron po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pagde-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos? Bale po kasi nung time na yun, sir, May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 maleta na large from Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate 886. At saka pinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Saldi doon sa Ilocos. Doon sa sinasabing dinala mong maleta, natatandaan mo pa ba kung sino-sino ang kasama mo na nagdala nito? Yes sir, ang driver po namin noon ay si dati kong kasama na si driver Nelson Paira. At saka yung backup po, si Ronnie Sevilla po. Hindi ko matandaan kung sino po yung nakaupo doon sa backup. At itong mga kasama mo, mga ano ito? Tauhan nino. Kasama ko po, empleyado po ni Boss Saldi ko. At itong mga ginagawa ni ninyong pagdadala ng maleta na naglalaman ng pera, sino ang nag-utos sa inyo? Sir, ako yung kasama ni Kong Saldi na nagdala doon sa Ilocos Norte sa Paway. Ulitin ko yung tanong,
sino ang nag-utos sa pagdadala ng maleta? Si Kong Saldi, sir. Yon. Kanino ibibigay ang maleta? Bahay po ni Presidente po yung napuntahan namin. Pero ang nag-receive po ng pera doon ay si Sandro. Pero after nung Zaldi to BBM pero ang nag-receive si Sandro. Ginamit mo pa yung anak mo. Kaso yung anak na ata din nito nag-a-addict. Ata baka lang po. gabi, nag-dinner po sila ni Kong Saldi with BBM and First Lady po. Nabanggit nyo kanina, from Horizon, dinala nyo sa hangar, tama? Yes po, tama sir. Ilang maleta ang dala ninyo? 5 sir, 5. Kung natatandaan ninyo, yung 5 maleta, ano-ano yung mga sizes dito? Isang sizes lang yon sir. Estimated ng laman nun is 50 million pataas. 50 million? Yes sir. Okay. Itong 50 million na ito, dinala nyo sa hangar, iniwan nyo sa hangar? No sir, nag-flight po kami ni Kong Saldi with air taxi via plane. Naglapag po kami sa Lawag Airport po sir. Isa na kayo nyo sa eroplano. Yes sir. Ibig sabihin, merong billing ito, airway billing. Tama ba? Yes sir, yes sir. Nasa inyo yung kopya ng airway bill? Ano po niyan sir is si Martin Romualdez po. Ang ng plane namin sir. Private plane. Pakiulit nga, saan nyo dinala? Sa Lawag City sir, nag-flight kami sir sa Lawag, din dinala namin sa Paway sir. Pagdating sa Lawag Airport, Diyan na po muna mga kababayan. Kung gusto nyo pa po panoorin yung full stream, nasa page lang po ni Mike Defensor. Panoorin na lang po doon. Baka ito na po ang huling hearing kasama ang Brief 18 at yung dumagdag pa pong 4 na lalabas at mananaig din po ang katotohanan. Pero sana po, hindi po ito ang huling hearing kasama ang Brief 18. Sana po lumabas pa po lalo ang katotohanan at hindi tantanan itong anomalyang flood control project na to. May araw rin ang mga magnanakaw na yan, mga kababayan. Tapos sasabihin nila walang naniniwala sa BRC hearing o Blue Ribbon Committee hearing ng panig ni original SP Cayetano. Ang daming nanonood. Nasa 2.8 million ang views ni Mike Defensor nung in-stream niya itong BRC na to noong kahapon, June 16, di ba? Ang daming nanonood. Tapos, yung Blue Ribbon hearing ni Bendalo, parang marami na ata yung 400 to 350 to 400 na viewers. Diba? Walang naniniwala dito kay Bendalo, mga kababayan. Yun lang po muna sa ngayon, mga kababayan. Salamat po sa pagsuporta sa ating channel. God bless po sa ating lahat.